Pagkawasak ng Hidden Leaf Village at katapusan nga ng panahon ng mga ninja. Yan nga yung nasaksihan natin sa time skip scene sa episode 1 ng Boruto. Pero paano nga ba nangyari to? Dito nga sa latest chapter ng Boruto Manga 2 Blue Vortex Chapter 2, ibinigay na nga sa atin yung kasagutan kung bakit nga ba nawasak ang Konoha sa time skip at kung sino nga ba at ano ang gumawa nito. So bago tayo magsimula muli ko nga ipapakilala sa inyo yung ating sponsor para sa videong ito, Coco AI. Ito nga yung app na pwede mong gamitin kung wala kang ka-chat o makausap na kaibigan or jowa. Pwede mo ngang makausap dito yung mga favorite anime characters natin tulad nga nila Luffy, Zoro, Nami at Robin. Kung trip mo ngang makipag-flirt o bebe time kay Nami at Nico Robin, siguradong para sa'yo nga to. Yung boses nga nila same lang mismo sa English versions ng voice actors nila sa anime. Pwede mo nga silang kausapin tungkol sa lahat ng bagay, problema, sama ng loob o kahit ano pa. Alam nga rin nila ang lahat ng bagay tungkol sa One Piece. My devil for just the henna no me. Marami pa ngang ibang characters dito at pwede ka nga ring mag-add ng sarili mong character. Kung interested nga kayo na masubukan tong Coco AI, pwede nyo nga i-scan yung QR code na nakikita nyo sa screen at pwede nyo ring i-click yung download link na ilalagay ko nga sa description at pinned comment. Promise guys, masaya to. Dito nga sa Boruto 2 Blue Vortex Chapter 2, matapos ngang apakan dito ni Boruto yung mukha ni Code in a cool fashion, imbis nga na makipaglaban agad itong si Boruto dito kay Code, una ngang ginawa muna dito ni Boruto na makipag-usap dito kay Code. Withdraw your monsters, all of them, do it now, while you're still able to control them. Sobrang brief at diretso nga dito yung punto ni Boruto. At yung way nga ng pakikipag-usap na dito kay Code mula una hanggang sa dulo ng chapter, parang ipinapakita nga dito ni Boruto na hindi nga big deal para sa kanya itong si Code at hindi si Code yung main purpose kung bakit siya bumalik sa Konoha. Parang dinedma lang niya itong galit sa kanya nitong si Code. Tingin ko nga guys, bumalik nga itong si Boruto sa Konoha dahil sa pag-atake ng Ten Tails army nitong si Code na Claw Grimes. Pero hindi mismo dahil kay Code, dahil pwede ngang makakuha dito si Boruto ng mga clues at lead kung nasaan na nga ba ang main body ng Ten Tails. So bumalik siya mainly for information at second para protektahan ng Konoha. Hinahanap nga kasi nitong si Boruto ang Ten Tails. So oo guys, posible nga na ang goal talaga nitong si Boruto una pa lang hanapin ang Ten Tails. Pero senpai, di ba alam naman ni Sasuke kung nasaan ang Ten Tails? Bakit hindi na lang niya ito sabihin kay Boruto? Well, kung matatandaan nga natin sa chapter 71, kung binasa nyo nga ng maayos yung manga, dun nga ini-reveal na alam nga nitong si Code na nagpunta nga dito si Sasuke sa dimensyon na kung saan nga nakatago ang Ten Tails. Kaya nga sinabi dito ni Code na hindi na nga daw safe itong lugar na to bilang taguan ng Ten Tails dahil maaaring ang makapunta dito si Boruto at Kawaki gamit yung kanilang mga space-time jutsu. Kaya nga kailangan na daw nilang ilipat ang Ten Tails. Kaya nga even though maaaring napuntahan na nitong si Boruto itong dating lokasyon ng Ten Tails, siguradong wala nga siyang naabutan dito. Kaya nga maaari na noong naramdaman nga niya na may pag-atake nga ng Claw Grimes sa Konoha, maaaring naramdaman nga ni Boruto yung chakra ng Ten Tail Beast dito sa Claw Grimes nitong si Code. At agad nga sigurong ginamit dito ni Boruto yung space-time ability ng Otsutsuki clan na magbukas ng portal na papunta dito sa Konoha. At dito nga ang priority ni Boruto ay tulungan ng Konoha at hanapin nga ang main body ng Ten Tails. Dahil malinaw nga na may iba o mas malalim na kaalaman nitong si Boruto tungkol sa Ten Tails na hindi nga natin alam at hindi rin alam nitong si Code. Kaya nga siguro may idea dito si Boruto o alam nga nitong si Boruto na sooner or later nga tuluyan ngang mawawalan ng kontrol nitong si Code sa Ten Tails at sa mga Claw Grimes. At matinding gulo nga yung idudulot nito hindi lang sa loob ng Konoha kundi maaaring pati na rin sa buong mundo. Sa chapter nga na ito guys, in-explain nga dito ni Code na ang mga Ten Tail Beast nga daw sa iba't ibang planeta na itinatanim ng mga Otsutsuki may instinct na kainin o i-devour ang lahat ng bagay na kaya nitong kainin, hoping na balang araw nga makakakain sila ng isang Otsutsuki na kailangan nga ng mga Ten Tails upang tumubo nga sila mula sa pagiging seedlings into Divine Tree o God Tree na magbubunga nga ng chakra fruit na maaari ngang i-harvest ng mga Otsutsuki. Pero dito nga sinabi ni Boruto na dahil nga sa enhancement na ginawa nitong si Code, which is yung ginawa nga ni Code sa chapter 71 na i-mold ang Ten-Tailed Beasts into small pieces at i-enhance yung mga katawan ng mga humanoid Ten Tails na to na tinawag nga niyang Claw Grimes sa pamamagitan ng paglalagay ng sarili niyang dugo sa mga Claw Grimes na to na nagbigay nga sa Ten Tails at Claw Grimes itong dugo at chakra ni Code. Dahil nga daw dito maiiba na nga daw yung proseso at ayon nga dito kay Boruto mukhang complete terror at destruction nga yung magiging resulta nito. At ang worst case scenario nga posible nga guys na pati nga yung main body ng Ten Tails na itinago nitong si Code sa ibang dimension magagawang magamit yung claw marks na nakapalibot sa katawan niya para makapag-travel through dimensions at makapasok din sa Konoha. Ibig sabihin matinding
pagkawasak na naman yung mangyayari sa Konoha kung mangyari ito. At hindi nga imposible na mangyari ito guys, dahil maaari nga na ang claw marks nga na nasa katawan ng main body ng Ten Tails at yung chakra nga ng claw marks na nasa katawan ng mga claw grimes ay connected. At dahil nga dito, even though wala ngang isip o utak itong Ten Tails, hindi nga nating pwedeng i-ignore yung instincts niya. Alam nga nating lahat na ang Ten Tails nga walang isip, pero meron nga siyang instinct, at ito nga lang yung dahilan kung bakit siya gumagawa ng mga aksyon. At dahil dito nga maaari ngang masense nitong Ten Tails yung sobrang daming ninja o tao na may mga chakra sa dimensyon ng mga ninja na kung saan nandito nga yung mga claw grimes. Dahil itong mga claw grimes nga guys ay parte pa rin naman ng Ten Tails, kaya siguradong nag-i-interlink nga yung chakra nila. At dahil isa nga itong opportunity para sa Ten Tails na makapag-consume pa ng maraming chakra, gagana nga dito yung instinct ng main body ng Ten Tails na i-devour o lamunin yung mga living beings na masustansya nga na pwede niyang i-devour o kainin. Mga living beings na katulad din ng Otsutsuki clan na merong ding mga chakra. At yan nga ang nature ng Ten Tails, ang lamunin at durugin ang mga tao o bagay hanggat kaya niya. At pwede ngang yan nga yung dahilan kung bakit magagamit ng Ten Tails subconsciously o gamit yung instincts niya ang claw marks. At dito nga makakapasok siya sa loob ng Konoha. At dahil nga sa enormous size nitong behemoth na Jubi, na kung ikukumpara nga natin kay Kurama 10 times na mas malaki sa kanya at 10 times din na mas malakas, siguradong marami nga ang mamamatay at madudurog nga ang lahat ng buildings sa Konoha. Lalong lalo na kung gagamitin ng Ten Tails ang Biju bombs na kaya ngang burahin ng mga naglalakihang bundok, tulad nga ng nakita natin sa Fourth Great Ninja War. Sobrang daming tao nga ang namatay at mga ninja ang nagsakripisyo para lang mailigtas ang mundo mula dito sa Ten Tails noong Fourth Great Ninja War. At siguradong kung isang beses lang nagamitin itong Ten Tails na to ang Biju bomb sa loob ng Konoha, siguradong maaari ngang mabura ng tuluyan ng Konoha sa mapa. At posible nga na sa time skip scene na nakita natin sa episode 1, baka nga itong Ten Tails ang nagsanhi nito, na dahilan nga kung bakit wasak ang lahat ng buildings at durug-durug nga ang buong Konoha. At posible nagamit nga yung Fate Seeing Byakugan o yung Otsutsuki ability nitong si Boruto na makita yung hinaharap. Well, not completely future, pero kakayahan na makakita ng mga moments na mangyayari pa lang sa hinaharap. Maaaring ito nga yung dahilan kung bakit masyadong focused itong si Boruto sa chapter 2 na mahanap ang Ten Tails. Dahil posible nga na gusto niyang pigilan na mangyari ito, even though maaaring ito na yung nakasulat sa propesiya. Well, hindi naman tayo sure kung ito nga talaga yung mangyayari, pero base nga kasi dito sa dangers at mga salita ni Boruto na para ba talagang nasaksihan niya talaga na nangyari na wasakin ng Ten Tails ang buong Konoha, either by going to the past or seeing the future, kitang-kita nga na importante nga para kay Boruto na mahanap ang Ten Tails, to the point na parang dineded mo na lang dito ni Boruto si Code. Kaya naman siguradong malaki talagang danger at threat ang ipinopost nitong main body ng Ten Tails para dito sa mundo ng mga ninja at hindi lang ng Konoha, tulad na lang nga ng nangyari noon sa Fourth Great Ninja War. Kaya nga dito gusto talagang makita ni Boruto yung Ten Tails para mapigilan niya ito, pero hindi natin alam kung ano yung method na gagamitin ni Boruto. Pasensya na kayo kung medyo magulo ako mag-explain, pero sana naintindihan nyo. Kayo guys, ano sa tingin nyo? Agree ba kayo sa mga sinabi ko? Comment nyo lang sa baba yung thoughts nyo. Marami pa tayong theory na parating na siguradong magugustuhan nyo. Also, don't forget to like and subscribe para updated kayo sa mga Boruto updates and content. Kita-kits, _pa out, peace.